Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Sa NBA ngayon ay posibleng tabla nga si Anthony Edwards at Ja Morant bilang ang mga pinaka-confident na players sa liga. Sino ba naman na makakalimot ng infamous I'm fine in the West si Ja Morant? At ngayon naman ay ang I'm still the #1 option ni Anthony Edwards. Sinagot niya din nga si Steve Kerr na ayaw niya manggaling sa bench ng Team USA na napapalibutan ng mga multi-time champions, MVP, and scoring champions. Subalit confident nga talaga si Edwards sa kanyang sarili. Ganun pa man hindi na ito palagi dahil aminado si Edwards sa bago mag-umpisa ang game laban sa Canada ay sinabihan niya nga daw sa LeBron na kinakabahan siya. Dahil first time niya nga daw sa ganitong setting, hindi pa nga daw ito Olympics ngunit nakaramdaman niya umano na iba ito kaysa sa mga nilaruan niya noon. So lumapit nga mga kaibigan si Anthony Edwards sa pinakamatanda at eksperyensadong player ng Amerika at leader ng Team USA na si LeBron James. Dito nga ay makikita natin na hindi naman palaging confident si Edwards kahit na siya nga ang nagtala ng game high 13 points. Though it's a good sign nga at least sineseryoso niya na kahit exhibition game lamang ito. Ito nga mga kaibigan ang dahilan kung bakit malaki ang halaga ng experience sa isang team. Sa mga nagtataka pa din nga kung bakit hindi kinuha sila Damian Lillard o Kyrie Irving kaysa kay Tyrese Haliburton, ito nga mga kaibigan ng dahilan. Kailangan nila ng young players na isama na sa lineup kasama ng mga veterans upang sa susunod na Olympics sila naman ang may experience na tutulungan ang mga katulad nila Cooper Flagg o kung sino pa man ang mga future star ng American basketball. Nakita nga natin ang ambag ni Kobe at Jason Kidd sa Redeem Team noon. Ang kanilang veteran presence ang nag-take over sa clutch moments sa game nila laban sa Spain. So ayun nga po mga kaibigan, bagamat confident nga si Anthony Edwards kung tingnan sa mga interview, hindi nga nito mababagong realidad na siya ay 22 years old pa lamang at madami pang bagay na hindi nakakanasan sa loob ng basketball court. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang bigyan naman natin ng malaking credit si Jalen Brunson dahil nagkasundo na nga sila ng New York Knicks sa isang 4 years $156 million contract extension. That is 113 million less sa pwede niya sana na makuhang sahod. Ganun pa man nag-take nga ng pay cut si Brunson upang manatili na malakas ang kanilang team at hindi magkawatak-watak. Halos kalahati nga yan ng kanyang sahod kaibigan. Ito nga ang dahilan kung bakit madaming star ang hindi nagkakampyon dahil hindi nga sila willing mag-take ng pay cut at naiintindihan naman niya ng madami. Future mo nga nakataya dito. Ganun pa man si Brunson ay pinakita niya na siya ay isang team player na willing na manalo at nag-take siya ng 113 million na pay cut upang matiyak na mabayaran din ng matino ang kanyang mga kakampi at hindi ito umalis sa New York Knicks. So magiging malaking story nga ito kung magkampiyon man ng Knicks kung sakali. Ang magsakripisyo ng malaking kontrata sa kalagitnaan ng iyong prime, hindi na nga ito madalas sa modern NBA mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo sa $113 million sa pay cut ni Jalen Brunson?